of nutrition, natural energy booster, improve sleep and relaxation, help reduce stress, lose body fat, improve memory and mental alertness. Improve memory. Ano nga yung sinabi ko kanina? Improve memory. Ano ang pinag-uusapan natin? Malungkot. Improve memory. Kailangan uminom tayo niyan. Stabilizing effect of blood pressure, purgative effect of body toxins, increase, hindi para sa akin ito, increase breast milk of lactating. Kasi lahat kinupya ko eh. And maintain youthful look. Wow! Ayan. May effect ba? Ngayon, tapos sabi niya, sige, Father, kumuha ka na. Sabi ko, ay, sigurado ba yan? Sigurado yan. Para ka naman walang tiwala sa akin. Sige nga, isa-try ko. So, siguro mga ilang araw na kung nagte-take niyang malunggay na yan at hari nawa, magkabisa. Amen? Alright. Ayun, magtataka kayo, bakit itong hobby ni Father ay nagsimula sa malunggay? Example lang yan ng commercial. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang dating ng gospel ay commercial. Huwag naman magagalit ang Panginoon. Pero, titirin ninyo, di ba ang nagko-commercial, ang ginagamit sa produkto, yung mga well-known personalities, celebrities, di ba? Mga artista, mga, sino pang masihigit na personality kaysa sa ating Panginoon? Amen? Ito, sasabi niya, ang commercial may produkto. Anong produkto ng Panginoon? Bread. Yun lang, bread. Yung isa, malunggay. Anong sinunod niya? Yung mga qualities ng malunggay. Ito ang ginagawa ng Panginoon. Binibigay niya ngayon, nag-a-advertise siya ng bread. Kung ikaw ay nag-a-advertise, sasabihin mo rin sa mga nakikinig sa iyo, yung mga katangian, the qualities and characteristics of your product para makumbinsi mo sila na tangkilikin itong programang ito. Gamit ko ito. Kung sabon o shampoo, gamit ko ito. Ganon, di ba? Anong mga qualities nito? Yun. Ito naman ang qualities ng kino-commercial. Ika nga. Parang sacred, divine commercial ito o advertisement. Ano ang mga qualities ng bread na ito? Una, sinasabi ng Panginoon, living bread. Living, buhay. Buhay ang tinapay na yan. Bakit hindi magiging buhay? Si Kristo mismo ito eh. And Jesus is alive. And Jesus says, I am the way, the truth, and the life. So therefore, ang tinapay na ito na nakikita natin ngayon sa Holy Eucharist is the living presence of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi lang yan basta tinapay. Nandyan ang ating Panginoon, alive for us, and in Jesus, we are also alive. Amen? Pasalamat natin ang Panginoon. Living bread, buhay na buhay ang Panginoon. Kaya tayo tumatanggap niyan, buhay na buhay din. Pangalawa, ano pang isang katangian itong bread na ito? Ang una, ano yung una? Living. Pangalawa, come down from heaven. Anong ibig sabihin nun? Hindi galing dito. Galing saan? Sa taas. Di ba? Imported yan. Hindi ba tayo mga Pilipino, mahilig sa mga imported? Pag may kainan, may chocolate doon. Saan galing yan? Dito lang. Dito tayo sa kabila. Isang galing, imported. Dito tayo. Gusto natin ng mga imported, di ba? Ito, to attract us, sinasabi ng Panginoon, from heaven ito. Ayan. Because, why from heaven? Jesus came down from heaven. And the Word was made flesh. Anong sagot ninyo? And dwelt among us. The second person of the Blessed Trinity came down from heaven, and God became man. So, and He says, I am this living bread. Sa makatuwid, si Jesus is from heaven, and He returns there by His resurrection and ascension. Dalawa na, living. Pangalawa, imported. Pangatlo, he who eats this bread will live forever. Alam niyo, sa kauna-unahang panahon pa, naghahanap na ng tinatawag na elixir of youth. Di ba yung Ponce de Leon na yan, anong hinahanap niya? Fountain of youth. Yung mga pharaoh na yan, kung nagpalibing sila sa malalaking kwan, at kung ano ng mga binaon nila, gusto nilang mabuhay magpakailanman. Yung first emperor of China, after unifying China, anong kanya naging obsession? Not to die.
Sa kung ano-ano namang ininom niya, sa kadami ng ininom niya, namatay. Oo, totoo yun. So, Jesus promises and the church teaches us, ang buhay natin dito, pansamantala lang, lahat tayo mamamatay physically. Pero ang sinasabi ng Panginoon, after this life, I promise you, I will give you everlasting life. Ay ano ang kondisyon? He who eats my flesh and drinks my blood. Ay ito nga, di sa Holy Eucharist, na nandyan ang flesh and blood ng ating Panginoon sa anyong tinapay at alak. At ang sinasabi niya, so, ano na yung mga characteristics? Baka malilimutan natin. Living, imported, gives everlasting life. Kasi Jesus says, I am the resurrection and the life. He who believes in me will have life everlasting. Amen. At ang pang-apat na karakteristik o katangian nitong produkto ng ating Panginoon is garantisado ito. Siya mismo ang nagagaranti nito. Garantisado itong produkto ko, sabi ng Panginoon. Ang sabi niya, He who eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him and will have life because of me. Di ba yung mga nagtatransplant ng kidney, pagkatapos sasabihin, alam mo, ako nabubuhay lamang dahil sa taong yun na nagbigay nito. Yung heart transplant, alam mo, ako nabubuhay lamang dahil sa taong nagbigay nito. Ay, yung mga nabubuhay ngayon sa, because of, ano yun, sa dugo, blood transfusion, nakulaking kong pasasalamat kasi ako patuloy na nabubuhay, gawa nitong mga nagbigay na ito. Di ba? In the Holy Eucharist, tayo, patuloy na nabubuhay dito sa lupang ito at pagkatapos ito sa kabila because by the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ and by the love and the life that is in us when we receive the flesh and blood of our Lord in the Holy Eucharist. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lahat po ng mga nagko-commercial, ang ninanais nila, tangkilikin ang produkto. Hindi ba? Ganyan din ang Panginoon. Parang inaanyaya, hindi lang parang inaanyayahan tayo. Halik kayo sa akin. Take me, eat me, drink my blood, eat my flesh, and I guarantee you the best results ever. Maraming produkto sa mundo. Isa lamang ang tunay na garantisado. Bakit? Ang Panginoon Diyos mismo ang naggagaranti ng results na ito. And remember, only the bread of life, that is the Lord Jesus, has an eternal lifetime guarantee. Amen. Purihin at pasalamatan ang ating Panginoon.